Anong isang magandang bagay na pagmumuni-munihan ko sa araw na ito tungkol sa pasasalamat? Ang isang bagay na maaari mong pagmuni-munihan ngayong araw ay ito. Ano ang mayroon na ako ngayon na minsan ay pinagdasal ko lang noon? Napakagandang tanong dahil madalas tayo nakatuon sa mga bagay na wala pa sa atin. Ang isip natin ay laging nasa susunod na gusto nating makuha. Mas malaking bahay, mas mataas na kita, mas magandang kalusugan, mas maraming oportunidad. Walang masama sa mangarap. Ngunit kapag nakalimutan nating pahalagahan ang mayroon na tayo, para tayong umiinom ng tubig alat. Habang mas marami tayong iniinom, lalo lang tayong nauuhaw. Subukan mong balikan ang iyong nakaraan. May mga pagkakataon ba noon na pinangarap mo lang ang buhay na mayroon ka ngayon? Marahil noon, ipinagdasal mong magkaroon ng maayos na trabaho. Ngayon, mayroon ka na. Totoo, maaring may mga problema sa trabaho, ngunit hindi ba't minsan ay pangarap mo lamang ang magkaroon ng pagkakakitaan? Baka noon ay ipinagdasal mo magkaroon ng sariling pamilya. Ngayon, narito na sila. Oo, may mga hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan ngunit isipin mo rin ang saya, tawanan, at pagmamahalang ibinibigay nila sa iyong buhay. Marahil noon ay gusto mo lamang magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, o simpleng sariling kuwarto. Ngayon ay bahagi na ito ng iyong pang-araw-araw na buhay, kaya hindi mo na ito halos napapansin. Ganito ang ugali ng tao. Madali tayong masanay sa biyaya. Ang dati nating pinapangarap ay nagiging pangkaraniwan na lamang. At kapag naging pangkaraniwan na ito, nakakalimutan nating magpasalamat. Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ay mayroon kung ano ang mayroon ka na ngayon. May mga taong nangangarap lamang ng kalusugang tinatamasa mo. May mga taong gustong magkaroon ng pagkakataong maglakad, makakita, makarinig, o makapagsalita ng maayos. May mga taong gustong magkaroon ng pagkain na nasa iyong mesa. May mga taong nais lamang magkaroon ng kausap. May mga taong naghihintay ng isang tawag, isang yakap, o isang simpleng kumusta ka. Kaya bago matapos ang araw na ito, subukan mong tumigil sandali. Huminga ng malalim, tumingin sa paligid, at tanungin ang iyong sarili. Ano ang mayroon ako ngayon na minsan ay ipinagdasal ko lang? Baka ang sagot ay ang mismong buhay mo. Nagising ka na yung umaga. Humihinga ka. May pagkakataon kang magmahal. May pagkakataon kang magbago. May pagkakataon kang gumawa ng kabutihan. Hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataong iyon. May isang kasabihan na nagsasabing, what you take for granted, someone else is praying for. Napakalalim ng paalalang ito. Ang mga babagay na halos hindi na natin pinapansin ay maaring pinakamalaking hiling ng ibang tao. Kaya ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng salamat. Ito ay paraan ng pagtingin sa buhay. Kapag mapagpasalamat ka, nagbabago ang iyong pananaw. Hindi ibig sabihin na nawawala ang problema. Ngunit natututo kang makita kahit sa gitna ng problema, marami pa ring biyayang natitira. Kapag mapagpasalamat ka, mas nagiging mapayapa ang puso. Mas kaunti ang inggit. Mas kaunti ang reklamo, mas marami ang pag-asa, mas marami ang saya. At ang nakakatuwa, ang pasasalamat ay nakakahawa rin. Kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat, mas nagiging mabait siya, mas mapagbigay, mas mapagunawa, mas madaling umiti, at mas madaling mita ang kabutihan sa kapwa. Kaya ngayong araw, subukan mong gumawa ng isang simpleng gawain. Isulat ang 5 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malalaki. Maaring ito ay, salamat sa isang bagong umaga. Salamat sa aking pamilya. Salamat sa pagkaing nakain ko. Salamat sa kaibigang nagkumusta. Salamat sa pagkakataong matuto at magsimulang muli. Mapapansin mong habang dumarami ang iyong pasasalamat, unti-unti ring nababawasan ang bigat ng iyong dinadala. Hindi dahil gumaan ang buhay, kundi dahil lumawak ang iyong pananaw. At bago natin tapusin ang pagninilay na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang simpleng paalala. Huwag mong hintayin maging alaala ang isang biyaya bago mo ito pahalagahan. Magpasalamat habang narito pa ito. Magpasalamat habang kasama mo pa ang mga taong mahal mo. Magpasalamat habang kaya mo pang yakapin sila. Magpasalamat habang kaya mo pang magsabi ng mahal kita at salamat. Sapagkat ang tunay na mayaman ay hindi ang may pinakamaraming ari-arian. Ang tunay na mayaman ay ang taong marunong pahalagahan ang mayroon na siya. Kaya ngayong araw, dalhin mo ang tanong na ito sa iyong puso. Ano ang mayroon na ako ngayon na minsan ay ipinagdasal ko lang noon? Baka sa paghanap mo ng sagot, matuklasan mong mas pinagpala ka kaysa sa inaakala mo. At kapag nakita mo iyon, natural na sasambit ang iyong puso ng isang salitang hindi kailanman naluluma. Maraming salamat. Sana ay maging makabuluhan ang pagninilay na ito.